Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So ayon sa Pag-asa, meron na pong La Nina conditions dito po sa Tropical Pacific, which is kasama po dyan ang ating bansa. So currently, meron tayong active na La Nina. So ano po ang magiging implikasyon niyan? Kadalasan kapag meron tayong La Nina, above average po yung ating rainfall. Pero dahil panahon ng amihan ngayon o northeast monsoon, particular po tayo dito sa eastern section ng ating bansa. Ito po yung mga areas na nakaharap sa dagat Pasipiko o sa Pacific Ocean. So ano-ano pong mga weather system ang posibleng magdala ng pagulan sa ating bansa kapag panahon ng amihan at lalong-lalo na ngayon, meron tayong La Nina conditions. So meron tayong northeast monsoon, pwede po yung magdala ng pagulan. Lalong-lalo na yung ating tinatawag na she line, pwede rin po yan magdala ng pagulan. Kadalasan nga, yan po yung ating source ng mas maraming pagulan kapag panahon ng amihan. O yan din po yung ating tinatawag na tail end ng frontal system. O yung salubungan ng ating northeast monsoon at ng ating tinatawag na easterlies. So pwede rin pong magpaulan sa atin ngayong panahon ng amihan, ang easterlies. So possible din po yan magdala ng mga pagulan. Dahil nanggagaling din po yan sa karagatan ng Pasipiko, usually kapag meron tayong easterlies o yung ating tinatawag na tropical wave, ay nagdadala rin po yan ng mga posibleng pagulan sa atin. Maliban dyan, pwede rin po tayong makaranas ng low pressure area or mga bagyo ngayong panahon ng amihan. At ngayon nga, meron tayong La Nina conditions. Ang ibig sabihin po niyan, active po or mas mainit po yung temperatura ng karagatan na medyo mas malapit sa atin. Dahil dyan, meron tayong mas mataas na tsansa ng mga formation o pagbuo ng mga bagyo. Ayon sa Pag-asa, after nitong bagyong Kedan, meron tayong at most 8 bagyo pa bago matapos ang taon. Again, at most po pwede po yung mas kaunti, pero yan po yung ating pinakamarami na bago matapos ang taon na ito. Pero dahil nga, papasok yung January at February na medyo malamig yung ating panahon, dyan po nababawasan yung ating bilang ng bagyo. Pero yung ating La Nina po ay magpapatuloy pa po yan hanggang February. So again, yung ating tinatawag ng shear line, amihan, o yung iba pang weather system na posible pong magpawalan sa atin ay magdadala pa rin po ng above average rainfall, although mababawasan yung ating bilang ng bagyo kapag buwan ng January at February. So again, meron na po tayong La Nina conditions, present na po yan at magtatagal hanggang sa January at February. Ngayon, silipin naman natin itong mga weather systems na nakaka-apekto sa ating bansa. Yung dating bagyong Kedan po, ang bagyong may international name na Nakri, ay tuluyan na pong lumalayo sa ating bansa at nandiyan na po yan sa southern portion ng Japan. Wala po yang naging direktang epekto sa atin at yung binabantayan nating low pressure area ay posible rin pong malusaw. Nandyan po yan sa may West Philippine Sea. Sa ngayon, meron tayong tinatawag na southwesterly wind flow. Tayo po ay nasa transition period. Kahit na nag-terminate na po ng habagat yung Pag-asa, is meron pa rin tayong tinatawag na southwesterly wind flow. So para din pong habagat yan, although mas mahina po siya, yung characteristics niyan ay the same dahil galing po yan sa southwest kung saan warm at moist pa rin po yung ating hangin. Yan po ang nagdadala ng mataas na tsansa ng pagulan at kalat-kalat na pagulan. Ibig sabihin po ng kalat-kalat, may mga areas po sa atin na nagpapakita naman po yung ating araw. Pero again, possible po yung ating mga pagulan at mga thunderstorms. Nakaka-apekto po yan sa malaking bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na sa Zamboanga Peninsula, sa Visayas din po, kasama po dyan ang Western Visayas, Isla ng Panay at Negros, maging dito sa area ng Palawan. Yung ating trough ng binabantayang low pressure area, pagbali po yan ng ating hangin na nanggagaling sa southwest din. So dahil dyan, medyo moist din po yung ating hangin dyan, mataas din po yung ating tsansa ng pagulan dito sa areas ng Bicol Region at Calabarzon. Yan din po yung nagdadala ng mga thunderstorms or mataas na tsansa ng thunderstorms dito sa Metro Manila ngayong araw at kasama na po dyan ang Central Luzon. Ito namang taas na bahagi ng ating bansa, relatively mas maliwalas po ang panahon natin dyan. Yung ating hangin dyan ay nanggagaling sa northeast na kung saan if ever may mga pagulan tayo, mga isolated light rains lamang po yan. Ngayon, papasok na weekend, magpapatuloy po ang epekto ng ating southwesterly wind flow hanggang tuluyan na po yung umatras at mapapalitan po yan ng easterlies bago pumasok ang susunod na linggo. Pero again, may mga areas po na nagpapakita naman po yung ating araw sa malaking bahagi ng ating bansa, pero possible pa rin po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Medyo mas mataas lamang po yung ating tsansa ng pagulan dito sa western section ng Luzon, Visayas at Mindanao, kasama po dyan ang area ng Mimaropa. At yan muna ang pagtalakay natin dito sa La Nina at sa mga weather system na nakaka-apekto sa ating bansa. Muli ako po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po.